Pag-uusapan natin ang mga sinabi po ng presidente Aha. at ang mga sinabi po ng vice-presidente. Mhm. Unang-una, ikaw muna kakausapin namin, Mase, dahil hindi ko alam kung yung ambush ba or yung mga pakipag-usap niyo sa Pangulo dahil sa event na dinaluhan nyo na nag-oath-taking kayo or sa ibang event nangyari. Doon yun mismo sa Okay. oath-taking. Napagbigyan kami ni Presidente. Sabi ng PCO, 3 questions lang ha. Pero Tatlong napasarap. topic pero napasagot naman ng another Okay. topic pa. So naging 4 yung topic namin Magaling. kanina. Mabuti. Oo. Marami naman. Una, tungkol sa budget. Tapos natanong din siya tungkol doon sa aabot ng bakuran, yung investigasyon sa corruption on flood ICI control ba? project, Oh. ICI. Napunta rin dun sa usapin ng CUSRET at yung sinabi ng ombudsman na lalawakan na ang access for SALN. Ay, marami tayong dapat klaruhin tungkol sa SALN. Mamaya po ha, meron kaming paglilinaw tungkol sa SALN. Pero unahin na po muna natin, bago ang presidente, unahin muna natin yung medyo mainit-init na mga kahapon kasi ang dami na sinabi. Meron pa pala siyang mga gustong sabihin. Ay, diba? nagulat Ay, din meron pa ako. pala. Alam mo ba nung Oh. pinapahinga ng reaction sa Malacanang yung statement ni Vice President Sara Duterte, ang tanong ko kay Chang Vicky, eto yung kahapon? Hindi, kanina. Meron Hindi pa ulit. siya tapos kahapon. Oo, in Hindi pa. fairness. So, May siya part 2. Sa Zamboanga nangyari to. Sa Zamboanga. Na-interview ng mga reporters doon si Vice President Sara Duterte. So, nandun kasi ang ating vice-presidente. So, marami sa mga maanghang na mga salitang sinabi nga po. No? So, unahin na natin tungkol sa Pangulo. Yung kanyang, kasi di ba parang yung mga panawagan ng mga kanyang kaalyado ay para sa ating gobyerno, lalo ng administrasyon, na kumilos tungkol dun sa pagka-detain ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So natanong yata sa tungkol doon. Hindi yata, natanong sa tungkol doon. At ito ang kanyang nasabi tungkol sa kung sa ba ay kakausap or lalapit sa presidente tungkol sa kanyang ama. Pakinggan natin. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun at trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung Because there's no going back sa ginawa nila na rendition. Talaga ang mga terms po ng vice presidente yung dati pa talaga nilang sinasabi na kidnapping yung nangyari, saka rendition yung nangyari. Kahit na parang sinasabi kamakailan na yung mga ganyang pananalita ay tipong nakasama doon sa mga apela nila sa ICC. Nag-backfire, sabi ni attorney. Pero I think pinapangatawa na nila kasi gano'n na talaga yung mangyayari. Pero hindi na natin bibigay yung soundbite pero natalakay din kaugnay niyan yung kanya daw reaksyon do sa disqualification ng ICC do sa chief prosecutor na si Karim Khan. Sabi ni VP Sara wala daw siyang pake kung sino ang prosecutor. Kumbaga parang non-issue sa kanya kahit na natanggal si Karim Khan dahil kumbaga hindi pa rin sila talaga natutuwa na nandoon yung kanilang ama. Okay? So, alam daw nila kung gaano kahirap ang laban pero handa daw sila na harapin ito. Okay. Sige, yan yung tungkol sa dahig at saka tungkol doon sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.